Ito yung bagong idea na ipapakita ko sa inyo na nagmula ito sa ibang bansa. Ito yung idea na hindi pa nagagawa dito sa ating bansa na ganitong diskarte ang pagtatanim nila ng kamuti. Una-una dyan para magkaroon kayo ng idea, ito yung lugar na nabaahaan palagi, kumbaga hindi na mapakinabangan. Ibig sabihin nito, konting ulan lang ay bumabaha na agad. Ibig sabihin useless yung lugar na ito. So ang ginagawa dito, kumuha sila ng maraming sako or bumibili ng sako, nilalagyan ito ng lupa. Ang kagandahan pa dito, kung ganitong style ang pagtatanim ng kamuti, ang nutrition ng lupa na sa sako ay hindi maalis-alis, kumbaga andyan lang palagi. Pagkatapos ng isang buwan, ganito nakahaba ang tangkay ng kamuti. Kung napapansin mo dito, wala kang makikitang damo dyan sa ilalim niya. Kung mayroon mang damo, ito ay hindi nakaapekto sa pagtatanim ng kamuti. Simple lang ang ginagawa dito. Dito lang din sila kumuha ng lupa. Kumbaga ginagawaan nila ng parang kanal. Kung umuulan man, yung tubig ay dadaan lang din sa kanal. Basta kahit konti lang umuulan. Pero kung mas maraming tubig or umuulan, hindi pa rin mawawala yung nutrition nito kasi nakalagay sa sako yung lupa na may nutrition. So ibig sabihin, mabilis tumaba yung kamuti, mabilis lumaki at maganda yung resulta ng kanyang kamuti or laman. Mga ganitong idea mga ka-idol ay pwede natin gayahin lalo na kung mayroon kayong lupa na mababang lugar na madali siyang mabahaan kahit konting ulan. Ito yung diskarte na pwede niyong gayahin. Una-una dyan, bibili kayo ng sako sa palengke. Totally pwede mo siyang hingiin. Sa panahon ngayon, kung wala kang diskarte na tulad nito, masasayang lang ang lupa mo. Kasi nga, hindi siya mapakinabangan. Ang ganitong paraan, doble ang purpose nito. Una-una dyan, yung dahon ng kamuti or talbos, pwede mo siyang putulan tapos ibibinta mo. Ibig sabihin, pwede ka kumita ulit. Ngayon naman, kapag nagkaroon na ito ng laman sa loob ng 90 days or 120 days, kasi yun pa lang ang panahon na pwede siya magkaroon ng laman or ma-harvest, so doon pa lang kikita ka na kapag nag-harvest na ito. Ang kagandahan naman dito, kapag nag-harvest ka, malalaki din yung laman nito. Kasi nga, umiikot lang yung ugat dyan. Ang magkaroon ng laman yung ugat ng kamuti. Ngayon, kung isipin mo na mahirap, mapapagod, kumbaga talagang hirap siyang gawin, ang isipin mo na lang dito yung balik. Ano ba ang balik nito kapag ginagawa ninyo na tulad nito? Siyempre, makaharvest ka ng magandang quality ng kanyang laman. Tapos pag bininta mo sa palengke, kapag magandang quality, mas mataas yung presyo nito kumpara sa hindi maganda.